Magandang umaga! Welcome back po dito sa ating YouTube channel guys. Kamusta po kayo? Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong nagmamagandang collegiate Taricals na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and Digit Taricals. At para nga po ngayong araw, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa mga palagay ng collegiate Taricals po natin na maaari pong plot twist dito po sa Gimme 5 serye. Kasi marami po ang nag-aabang ngayon pa lamang ng pagkikita po ni Lola Belen at ni Maine Mendoza. Kailan po kaya mangyayari yon na magmi-meet daw po ang tunay na maglola? Pero bago po natin yan pag-usapan, ka-OG, nais ko po munang i-shout out ang mga masusugid po natin taga-subaybay bilang pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So, shoutout nga po dito na ka-OG kina Sir Rogelio Paraz. Ayan, na mukhang bago lang kayo dito sa ating channel. Ngayon ko lamang po kayo na shoutout. But anyway, magandang umaga po sa inyo. Enjoy and keep watching po dito sa ating YouTube channel. Pati po kay Miss Tuloy, sorry. Miss Tuloy, sorry. Sir Loreto Castro, magandang umaga. Kay Miss Vina Valdez, ayan, magandang umaga. Sir Nathan Wayne De Vera, ayan, magandang umaga. Sir Rodolfo Bautista and Willibet Dioso. Yan pang ilan sa mga masusugid po natin taga-subaybay na atin pong sobrang na-appreciate ang mga efforts. Idamay na rin po natin sila Miss Fallen Angel and Roy Mogol, Sir Jefferson Ato, Lipsfor Fernandez, De Bucayo, yung mga datihan na po nating mga legendary cards na parati pong nakasuporta sa atin. So magandang umaga po sa inyo, pati na rin po sa lahat ng nandito ngayon nakikinig at nakatambay sa ating YouTube channel. At kung kayo ay bago lang naman po dito sa ating YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating update pahinggil sa TVJ and Legit Taricals. At syempre tungkol sa mga kinakaharap na suliranin ng TVJ sa titulo pong Itbulaga na kanilang ipinaglalaban. Pati na rin po mga kaganapan sa tatlong noontime shows na naglalaban na laban. Kaya naman kung nais po ninyo maging updated, i-click nyo lang po ang subscribe button at notification bell para ma-notified po kayo every time na may bago po tayong videos and update. Samantala, narito at pag-usapan na po natin ang pinakasentro ng update natin ngayong araw na what if nga raw po magkaroon po ng twist or mag-cross ang Kalye serye at itong Gimme 5 serye ngayon na kinagigiliwan ng mga netizen kasi itong si Lola ni Dora at saka si Lola Belen ay iisa lang po talaga ang vibe since si Wally lang din naman po ang nag-portrait noon. Kaya naisipan po ng ilan na what if magpinsan pala si Lola Belen at saka itong si Lola ni Dora, o diba? Nag-cross ang Kalye serye at ang Gimme serye. What if lang naman? And dahil matagal-tagal na rin pong nawawala itong si Maine Mendoza na pahinga po itong si Mengay, ay what if daw sa pagbabalik naman itong si Maine Mendoza ay may bagong kwento tayong aabangan na kung saan ay magkakasama si Mengay at itong si Atasha Mulak. So exciting guys. Ako personally ay sobrang na-excite na makasama ni Maine Mendoza si Atasha Mulak sa pag-host. Dahil mukhang magka-vibes po ang dalawa sa pagiging makulit, introvert, ay magka-vibes po ang dalawa. What do you think guys sa pagsasama po ni Maine Mendoza and Atasha Mulak? What if dito sa Gimme serye? Yung pagbabalik pala ni Maine Mendoza another kwento po pala na atin pong susubaybayan. Malay po natin matagal-tagal na rin po nating namimiss itong si Mengay, sana po ay makabalik na po siya. Sabi nga po dito ni Yasa, Lola Belen, kapatid ka po ba ni Lola ni Dora? Magkamukha po kasi kayo. #Legit Taricals. Nako, kung kapatid po yan, ay malamang nakilala na natin noon pa man sa Kalye serye. Kasi jowa pa po yan.
Pero malamang pinsan kung sakasakali po na i-connect ng TVJ ito or ni Jennifer sa kalyeserye, baka gawing pinsan. Samantala, sabi naman po dito ni Kim Gonzalez, ayan, magandang umaga. Excited na kami na nakakasama na sa TVJ si Lola Belen at excited na rin ako sa pasabog na mangyayari. Mga basher, ano nga kaya yung mga pasabog pa na pinaghahandaan po ng TVJ para po sa mga manonood. Alam naman po natin di nagpapakakampante at ginagawa lang po nila yung best, makakaya po nila para makapagpasaya ng mga tao. Anyway, sabi nga po dito mga basher, ano ba? Nahanap na naman kayo ng butas para i-bash ang TVJ? Host pa lang nga. Waging-wagi na ang TVJ at ang mga reyna ng TVJ, taob na kayo at Tasha pa lang. Wala na kayo mga kabilang channel. About po sa mga host, masasabi po natin na mas okay po ang legit Tarican. Sa jowa pa lamang wala na po sinabi ang pamato nila na bulotong. Or ilabas na po natin si Betong kasi mas tahimik naman ito. And compare po dito kina Yorme, Buboy at Paulo. So doon pa lang, Paulo, ilalaban nyo po dito sa legendary na icon na rin na matuturing po na jowa Pau. Ay grabe nga naman yun. Yung Buboy and Yorme, palit mo sa jowa tandem. Ay mangangamote po talagang tunay. Jowa Pau pa lamang, talong-talo na po kahit pagsamasamahin ang mga host ng bagong Itbulaga. Samantala, ayon naman po dito kay Sir Loreto Castro, tama si Tasha ay kakaumpisa pa lang. Kinakapa pa rin niya kung saan ang kiliti ng mga Dover Kids. Kaya nga po, give time. At magaling naman po, dyan magaling ang TVJ sa paghubog po ng mga talents, sa paghubog po ng mga artista, at ng mga kahit po yung walang background pa. Kagaya ni Maine Mendoza, wala pong background, wala pong backer, pero napasikat po nila. Kaya lang po, hintay lang po. Dahil darating din po tayo dyan. Samantala, sabi naman dito ni Kim Gonzalez, wow, Paskong Pasko na ang TVJ at ang gaganda ng mga reyna ng TVJ. Thumbs up, totoo po yan. Si Maine Mendoza, si Tasha Mulak, si Raisa, si Karen, si Miles, ang gaganda guys. Lalo na kapag nandyan na ang mga beauty queen. Si MJ Lastimosa. And syempre pati na rin po itong si Maha Salvador. Pag nakabalik po ay grabe. Riot na naman po ito. Napakagaganda pong mga kababaihan pero wala pong arte at napaka mga talentado. Samantala, sabi naman dito ni Dagi Not Club, ayan, magandang umaga. Busog na busog ang Saturday natin. Mga legit Tabricans from Lola Nidora to Lola Belen. Basta original TVJ yan. Hindi tahanang pinakamanggagaya. Naku, akala ko po ba tahanang pinakamasaya? Ay, oo nga pala. Ang tahanang pinakamasaya ang E80 pala talaga. Kasi yun po talaga yung tunay na masaya. Tunay na tahanang pinakamasaya. Yung kabila ay sabi dito tahanang manggagaya. Pero alam niyo po ba na yung paggagaya na yan ay binabaliktad po ang TVJ. TVJ daw po ang manggagaya dahil yung mga segment daw po ng Itbulaga, hindi naman daw po sila Itbulaga. Ang gumagamit daw ng Itbulaga ay taping. Sino daw ang tunay na manggagaya? Di TVJ raw. Ngayon ay ano po muna natin, no? Tanungin po muna natin sila, sino po ba ang gumawa ng mga segments? Si Jennifer po, di ba? Yung Sugid Bahay, which is G sa Gadli ninyo sa Itbulaga ng tape. Yung Word of the Rings nyo, which is Pinoy Henyo. Sino po bang gumawa niyan? Di po ba si Miss Jennifer? Nasaan po ba si Miss Jennifer? Di po ba't kasama po yan ng TVJ na mag-saalbalutan po sa TV5? So, sino ngayon ang tunay na manggagaya? Bakit binabaliktad? Bakit TVJ pa at E80 ang tinatawag nilang manggagaya? Porket Itbulaga daw po ang titulo ng kabila.
Pero ang pagkakaalam po kasi ng mga tao, pati na rin po ni Mayor Bullet Halusho, siya na rin po mismo ang nagsabi TVJ is Itbulaga and vice versa. Itbulaga is TVJ. So kung sinasabi ninyo na ang Itbulaga ay nandoon sa kabila, at Itbulaga ang may-ari ng mga segments na ito, sino ba ang Itbulaga? Di po ba maski po si Mayor Bullet Halusho ay sinabi niya na ang TVJ ay Itbulaga is TVJ. So doon pa lang period, tapos na po ang usapan. Kaya wag po sanang baliktarin. Kayo po ba, ano po ang inyong masisay hinggil po dito? Pa-comment lamang po sa baba, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.